We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod niyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Post sa social media kan sarong daragang dainagin komportable sa iyang naging biyahe matapos na alukon na makipag-date kan tricycle driver sa Naga City. Nakaguno nin man lain-lain na reaksyon sa netizens. Depensa kan driver, aramunta sa report ni Chris Novelo. Ini ang aktual na video na kuha ni Rain Reyes kan Barangay Mabolo, Naga City sa nalanadan kaining pampasahirong tricycle kasuudma. Madadangog sa video ang paghapot sa pangaran kan daraga. Aban-aban pa, nag-segway ang driver na binistong si Alan Bautista kung may kadate na sa maabot na Valentine's Day ang daraga. May ginibo pa sumot ang driver sa daraga na nagdara sa iyan nin labing takot. Nagpapanik po talaga ako dahil ko po aram kung anong gigibuhon ko. Pero katuyo po talaga kayang na-invade na si personal space ko duman sa tricycle na nag-reach out na si hand niya igdi sa may shoulder ko. Duman ko na po naisipan mag-video. Nakagun nin man na reaksyon ng insidente. Makalis ining i-upload sa social media kan daraga. Nakuanan man kaini ang body number kan tricycle. Kung kaya madali ining nasusog kan mga otoridad. Kaso bago kan pig-turnover ang driver kan mismong operator kaini sa opisina kan Public Safety Office. Dahil man may tago ka na maakan biktima ang kaanggutan kay Bautista. Kung ano man magdidesisyon ng anak ko, pasensyahan na lang tayo. Paliwanag kaini, nagsusuba sa naman siya asin hagad ang dispensa sa daraga asin pamilya kaini. Kaya kung tawan na akong pagkakataon, mabago na po ako. Sigon sa Public Safety Office, bako ini ang primerong pagkakataon na naimbwelto ang driver sa siring na insidente. Issuehan mi sa kang first time, City Ordinance lang, Safe Spaces Act, kasi involve ang public utility vehicle. Kaya covered sa digdi sa LTO maglaom and pwede siyang patawan pang revocation kang sa iyang license together with the franchise kang unit na pigagamit niya. Sa presente, tigdadesisyonan pa kan pamilya kung formal na masangatin reklamo sa tricycle driver. Kay baran si Carlo Abunita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Bicol Region iyusubuot ang may pinakahalangkaw na numero kan mga unconsolidated routes sa rehiyon sigun sa LTFRB. Alagad kakulanganin mga pampublikong lunadan sa rehiyon puun sa Pebrero 1, day man subuot piga-antisiparan kan LTO. Tutukan sa report ni Jessica Kalinog. Sarong semana na sana antes ang pigtaong deadline kan LTFRB para sa consolidation katakod kan pigtutulod na Public Utility Vehicle Modernization Program. Sa pinakahuring datos kan ahensya kan Enero 19, nasa 1,767 na ruta sa bilog na nasyon an mayo pa ni nagpa-consolidate na jeepney driver asin operator. 451 sa mga inian sa Bicol Region na iyumang may pinakadakol na numero kan mga ruta na mayo nin consolidated public utility jeepney. Sinundan ini kan Metro Manila na may 320. Basado sa direktiba kan LTFRB, puon Pebrero 1, ang mga unconsolidated jeepney di natutugutan pang magpasada asin konsideradong kolorum na. Bagay na pati ang mga commuter madadanyaran. Pag nawaran sinda or dahil sinda kabali sa o kung dahil sinda nakalog sa mga operatiba, pati po ang mga haro po sa mga commuter, maapektuhan po talagang maray. Malaki po ma'am sa pamasahe. Kasi kung magbaband tayo mahal, yung jeep, pag may 13 pesos, nakakarating na.
Alagad mayo man subuot nin dapat na ikahandal ang mga nagbabiyaheng naga Pasakaw asin pabalik. Sigun sa Jeepney Transport Cooperative of Pasakaw, taan 44 nindang nagbabiyaheng unit. Anas consolidated na asin padagos na maserbis sa mga commuter sa naga Pasakaw. Ang magiging problema mi lang po nga ni, itong pigiling-hiling mi po na dahil mi po kakayanan si monthly amortization. Ang napakonsolidate mi po kang sa Moyang Grupo is 44 units kung maitataw po sa Moya. Magiging 18 units na lang po kami. Tigpo problema mo naman po dyan pag na po kami mga bagong unit, si mga empleyado man pong iba, mawawaran po ng trabaho. Dahil ako mag-piss out. Tanda ko lang bagay ang isipin mo, kung makuha ka kaya naman ng modernization, hindi may babayadan pa kami. Mari kung madali-dali makuha ang pambayad dyan sa ay bata malayan mo pati ang biyahe mingon yan. Alagad masunod man da agiraray sinda kaysa dakupon sa pagiging kolorum. Sigun sa LTO Bicol, miski mayo pa ang PUV modernization program. Nagdadakop na talaga sindanin mga kolorum na lunadan. Piguulayan man kan LTO, LTFRB asin iba pang katabang na ahensya ang mga posibleng maging epekto kan modernisasyon. Sa lado kan Bicol Region, sigun ki Director Francisco Ranches Jr., garo man magkakaigwanin shortage o kakulanganin pampasaherong lunadan sa rehiyon, oras na fully implemented na ang PUV modernization. Kasi sapat naman yung mga sasakyan maliban sa mga jeepney, meron mga minibus, meron din mga tricycles. Although na meron mga nagpoprotesta sa modernization, pero observation po namin ay nagiging normal naman yung public utility vehicle service. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Litrato kan rescue vehicle kan Ginyangan Quezon na pigwilklamp kan Public Safety Office sa Naga City natuyawan kan netizens. Rescue vehicle naging obstruction subuot sa lugar kun kaya pigwilklamp kan mga otoridad. Mga siring na behikulo exempted ba sa wheel-clamp basado sa ordinansa kan syudad? Aramon tayan sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Kate, 1,000 pesos ang binayadan kan driver kan rescue vehicle kan LGU Ginyangan Quezon makalihis ining ma-wheel-clamp sa Naga City kan nakaaging aldaw. Kuan litratong inikan sarong netizen sa na-wheel clamp na rescue vehicle kan Ginyangan Quezon sa kalabaan kan BMC Road sa Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. Susog sa MD RRMO Ginyangan, igong pighatod ng mga pasyente sa Bicol Medical Center ang saindang rescue vehicle. Pagabot-subot kaini sa syudad, may ining naparadahan sa loob kan compound kan ospital. Tanghali na po nun, magtutulad na po. Nakalagay po dun sa ticket 11:50 AM po yung ticket. Yung driver po, naghanap lang po ng makakainan. Medyo natagalan daw po sa pagkain. Pagbalik daw po niya doon, naka-clamp na po yung gulong ng rescue vehicle namin. May uman subot na nahiling na no parking sign ang driver kan rescue vehicle. Alagad susog sa Naga City Public Safety Office, nagkaw sa subot nin obstruction ang nasambit ng rescue vehicle. Kaya ini pig-wheel clamp kan sa iya mga personahe. Ambulance lane ang BMC area. Pagiramdumon ta sa mga kaymanwa ta na nagpapara-pararada dyan. So bako yan waiting area, bako yan tambayan. Kung nagdadara ka ng pasyente, dapat garo. Pagkababa kang pasyente, magaling ka na dyan. Pero kung naka-standby ka dyan, dawa anong bihikulo ka, bawal po. May mga emergency lane kita na kaipuan bantayan. 1,000 pesos ang multa sa bihikulong na wheel clamp ninhuli kan illegal parking. Susog sa Towing and Expanded Wheel Clamp Ordinance of 2018. Pig-wheel clamp subuotan sarong auto kung ini abandonado, illegally park harani sa mga pedestrian, school zone, hospital zone, bike lanes, harani sa fire hydrant kan BFP asin iba pa. Maatubang man sa multa na 1,000 pesos asin sarong bulang na pagkakakulungan si isay man na persang matanggal sa ruedang may clamp depende sa desisyon kan korte. Kate, according pa sa Public Safety Office, exempted man alagad kung nagkakausan na nin obstruction ang mga emergency vehicle, rescue, fire trucks asin ipapan na nakapark sa mga naunabitantang mga prohibited areas. Pwede man giraraining tiketan o i-wheel clamp kung mayong emergency asin unattended o mayong driver. Aminado man Kate ang PSO na sa dit-an land area kan syudad para sa mga parking spaces alagad, pigre-remedyo na subot iyan sa presente. Kate? Oo, Chris, naunambitan mo na 1,000 pesos ang penalidad duman sa mga mawi-wheel clamp. Nagva-vary ba ang penalty
Depende kung anong bihikulo ang na-wheel clamp. Yes, tama ka dyan, Kate. Nagbabari itong penalty o multa duman sa mga bihikulo na mga bihikulong iyan ng mga nagkaka-wheel clamp sa Naga City. Halimbawa, Kate, may mga series o may mga listahan kan mga violation na pwedeng tikitan ang Public Safety Office, siring kan itong no license, obstruction, nagkakantidad yan ng 300 pesos ang kada violation. Kate? Oo, para sa mga school zones, hospital zones, ano pang mga lugar digdi sa syudad ni Naga ang istriktong pigpapautob ang wheel clamp ordinance? Ini para naman sa kaaraman kan gabos. Kate, according duman sa ordinance na nambitan tayo itong ordinance na pinasarkan taon pang 2018, ang mga wheel clamp areas, Kate, iyo ining from corner sa General Luna, Evangelista sa General Luna, yan from General Luna, Burgos Street to corner P. Burgos Street, nagampang digdi sa may Sarong Escolan, digdi sa may J. Hernandez Avenue, and ini pang Kadakol, Kate, Panganiban Drive, both sides yan, may dakulaan baga dyan, Kate, na pintura na wheel clamp area. Siyempre, yan ang mga hospital zones, emergency lanes, fire hydrant lanes sa bilog na syudad Naga. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Limang miyembro kan sarong pamilya gadan makalis magbungkara saan kasulo sa harong kan mga ini sa Daraga Albay. Investigasyon kan mga otoridad nagpapadagos. Tutukan sa report ni Don Jimenez. Sa daig piglalaoman na pagkakataon, 5 miyembro kan sarong pamilyan binawian in buhay, makalis na masuloan sa indang harong sa Barangay Kilikaw, Daraga, Albay. Sa report kan Daraga Municipal Police Station, kabali sa mga nagadan ang mag-agum asintulong minor de edad na aki kan makaini. Nabayaan kan mga biktima ang 14 anyos na mato ang aki na maswerteng nakasalbar, makalis na magturog sa harong kan sa indang lola kan bangging mangyari ang insidente. Di ko lang kuwarap araw ka to ang pangyari na nagtatarani nga ni bakusin dayo walay. Day man nali kaya maging emosyonal ni Neptuno sa nangyari. Hagad man kainian tabang para sa pagpapalubong sa mga biktima. Kami nagtitius kaya ano na. Kaya ako nangangapotok kung makatabang lama. Tulos man napig sa irarom sa otopsiya ang mga bangkay. Apuera kaya sa investigasyon dapit sa pinagikanan kan kalayo, daiman pigahali kan mga otoridad ang anggulo na posibleng igwang foul play sa insidente. Ongoing pa po, nag-request naman kita kay Soko, nagduman man sa Soko Kasubanggi, and then makantaksin lang autopsy. Then yung full Soko report, halatong tapo na matapos sa indang bago kita makapagtawag kung ano talaga so nangyari. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Komitiba na matutok sa Consumer and Welfare Protection pigbilog kan Barangay Bagong Bayan Sur sa Naga City. Mantang iba pang barangay pigeng ganyar naman na magbilog kan siring na komite kan Price Coordinating Council as in DTI. Uyan report ni Chris Novello. Ninhulit na masarani sa tilipapa na ini sa Barangay Bagong Bayan Sur sa Naga City nagsaod si Linda. Alagad aminado ini na mas barato subot ang nababakal na mga produkto sa Naga City People's Mall kung ikukumparar sa talipapa. Mas barato naman sa marketaan kanyanian tilapia o bangos 160 natatawa na kung 150 igdi mas mahal 190 ang presyo. Ang mga siring na consumer complaint na ini, maparesidente man o daikan barangay, pwede nang idulok sa Consumer Welfare and Protection Committee kan Bagong Bayan Sur. Aminado kan barangay na talaga may ibang establishmento sa indang lugar na halangkaw ang presyo kung ikukumparar sa merkado sa iba pang establishmento sa kasentrohan kan syudad. Yan dako lang bagay ang pag-create kaning committee. Tangari ugasin aramin da kung sa insinda inot na maduman kung isay itong dudumanan. And kami din, uga din kami ning basihan
para duman sa reklamo ninda. Maut man kaini na maaksyonan sa barangay level pa sana ang reklamo kan sarong consumer. Makondusir man ang inspeksyonan komite siring kan ginigibo kang Naga City Price Coordinating Council sa mga establishmento kon compliant ang mga ini sa Consumer Act siring sa tamang presyo, kiluhan asin iba pa. Pigin kami narman kan DTI asin Price Coordinating Council kan syudad ang iba pang barangay sa Naga na magrearman kan siring na komite na matutok sa consumer protection. Kasi pigihiling tanada kulang bagay ang role kang barangay para ma-implement si mga programa ta para sa consumer protection and welfare. Ano si mga benefits kaniyo? Inot ma-empower sinda na itong igwa mga satellite markets, igwa mga talipapa. Pwede sinda mag-monitor kang price tag law, siring man price monitoring. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, magayon na panahon ang mamamatean sa dakulang parte kan nasyon, ngunyan apwera na sana sa pirang lugar na apektado kan amihan. Amihan o northeast monsoon ang dominant weather system na padagos na nagdadanay ngunyan. Huli sa amihan magiging maukol asin delikadong maglawod sa dakulang parte kan Luzon asin pirang kadagatan kan Visayas. Sa Bicol Region, magdarapo nin payong asin iba pang mga pansangga sa uran, huli tabasado sa datos kan Metro Weather. Halangkaw ang tsansa nin uran sa rehiyon, urog na sa Camarines Provinces, Catanduanes, Albay, Sorsogon asin Masbate. Posible man ang uran sa iba pang parte kan nasyon, urog na sa Southern Luzon asin Eastern Mindanao. Maabot sa 20,000 na seedlings kan manlaen-laen na kahoy ang target na maitanom kan City Environment and Natural Resources Office sa syudad ni Nagang ngunyan na taon. Susug kay Engineer Danilo Seya, Program in Charge kan Greening Program sa Naga City. Itatanom subuot ang mga seedlings na ini sa mga existing greening areas kan syudad, siring sa Barangay Balatas, Concepcion Grande asin San Felipe. Apara sa mga low-lying areas, plano man kaining magtanumpanin seedlings sa upper barangays magin sa urban areas siring kan gilid nin Tinampo. Napag-araman na flood-prone areas ang nasabing mga barangay kung saan makakatabang subuot ang mga itatanom na seedlings tanganing maibitaran ang mga pagbabaha sa syudad. Saruman subuot ini sa pag-aandam kan opisina sa mainit na panahon asin piga-antisiparan na epekto kan El Nino ngunyan na taon. Nagiging positive po tayo na makita na ang epekto po ng El Nino o pagkakaiba ng panahon ay unti-unti na natin na-address dahil nakapagsimula na tayo, actually 4 years ago. So hopefully Padagos ngunyan na pigbabantayan kan FIVOLCS ang naglalangkaw na seismic activities kan Bulkang Bulusan. Nagtitinir pa man giraray ini sa Alert Level 1, alagad sigun sa FIVOLCS, ang mga pagbabagong ini sa aktibidad kan bulkan pwedeng magresulta sa steam-driven o phreatic eruptions. Huli ka ini kan nakaaging aldaw kan magkaigwanan nin Disaster Preparedness Cluster Emergency Meeting ang PDRRMO kay banan ang manlaen-laen na ahensya kan gobyerno kung pag-andam sa pigpapahiling na aktibidad kan bulkan. Kabales sa mga napag-urulayan ang evacuation procedures, emergency shelters, medical response teams asin ang mobilization of resources sa mga apektadong lugar. Nagbugtak naman in Emergency Operations Center sa Banwaan kan kasiguran para sa mahigot na monitoring sa panahon asin aktibidad kan Bulkang Bulusan. Padagos man ang pagirumdum kan mga otoridad sa publiko na likayan ang paglaog sa 4-kilometer permanent danger zone. We have to be alert and monitor. Kaya lang, ang ginawa natin is mas malapit doon sa site and that is already kasiguran. It's not totally kasi hindi naman natin alam kung which one will be affected. Pero definitely, we're coordinating with Pag-asa para makita natin kung just in case anytime, alam natin kung saan yung direksyon ng wind.
Target nun yan kan Department of Information and Communications Technology o DICT na mabugtakan nin libreng Wi-Fi ang pirang mga eskwelahan na mayo pang internet connection sa Catanduanes. Aminado kaya ang nasambitan ng opisina na may mga lugar pa sa islang probinsya na mayong signal pag-abot sa internet. Dagos-dagos man ang pigigibong programa kung sain sa ngunyan, haros 11 munisipyo naman ang sa indang nabugtakan nin free Wi-Fi. Para sa Wi-Fi, pigsabayan naman ini kan DICT nin manlaen-laen na digital literacy training na mas makakatabang sa mga estudyante sa probinsya. Maghatid ng ganitong programa, lalong-lalo sa aming mga estudyante para ma-enhance ang aming mga kaalaman about sa mga information and technology. By the way, yung ating free Wi-Fi po natin implementation, no, sa ibang probinsya, lalo sa Catanduanes natin, is namamonitor po natin yan, no, kung ito pa ay gumagana o hindi, o may problem, no, at least para mabigyan agad ng assistance or technical assistance na maayos within a day. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Makalihis ang magayon na resulta kan pagbabalik operasyon kan PNR para sa biyaheng Naga-Legazpi-Naga, target ngunyan kan nasambitan ng opisina na magkaigwapanin additional trip kan tren sa nasambitan ng rutang ngunyan na taon. Dakulang bagay man subuot ini tanganing mas maipabisto ang turismo asin mag-uswag pa ang ekonomiya kan bilog na rehiyon. Kasabay kay ni hagad man kan PNR sa mga residenteng nakaistar harani sa riles kan tren na mag-ingat ang aning malikayan ang mga nairirihistrong aksidente. Mas papakarahayon man subuot kan PNR ang sa indang safety measures sa tabang kan mga LGU asin kapulisan. We are trying to save the lives of the informal settlers, the passengers, and also we are trying to protect the trains of PNR. So sooner or later, we need to we need to resolve that problem. Pinahimutikan ngunyan kan Catanduanes Police Provincial Office ang naglalakop na mga mensahe sa text asin social media dapit sa subuot duwang lunadan na nagkukuanin mga aki asin daraga. Tulos man ining pig-verify kan kapulisan asin nakipag-koordinar naman sa LTO. Mayo man subuot nin anumang report o reklamo sa mga police station dapit digdi kaya pigkukonsiderar ining pekeng impormasyon kan PNP. Alaga day man subuot magiging kampante ang kapulisan urog na kung may koneksyon sa seguridad kan publiko. Pigsyerto man kan PNP na nagtitinir na mantinido ang pazi-orden sa bilog na probinsya ning Catanduanes. Huwag po silang matakot sa mga ganitong issue sapagkat andito po ang kapulisan, 24/7 po kaming handang magserbisyo sa inyo. Huwag po kayong mag-atubiling, mag-report sa mga ganitong issue at agad-agad naman po namin yung aaksyonan sa abot ng aming makakaya. College students sa Daet Camarines Norte napasubo-subuot sa piglaugan na online lending app. Mga otoridad may patanid sa publiko dapit sa pag-aprobitsar kan siring na mga lending apps. Uyan report ni Rosie Nieva. Di na nagduwang isip ang sarong 23 anyos na college student kan Daet Camarines Norte na magreklamo sa mga otoridad kanapasubo ini sa piglaugan na online lending application. Enot digdi, nagutang subot ang biktima ni 1,000 pesos sa nasambitan ng online app kung sa inang pigtao sa iya nasa 1,500 pesos asin haros 900 pesos ang tubo na dapat niyang bayadan sa laog ng 2 semana. Nakabayad man subot siya sa tamang oras, alagad. And then yung natapos ko na pong bayaran, may nag-loan uli po dun sa ko, sa GCash, may nag-send po uli. So, yung nag-send po ng 2,500. Tapos 2 weeks din po babayaran. And ang laki na po ng patong. Siguro po, mga nasa 1,300 yung patong po. Sigon sa Camarines Norte Provincial Cyber Response Team, malinaw na scam ang loan application na ini kung kaya pinatanidan ka ini ang biktima na i-uninstall na an app sa iyang cellphone asin dai na pagamiton ang sa iyang dating cellphone number. Haloy na subot ining modus kan mga bakong rehistradong kumpanya kan Securities and Exchange Commission. Part po yan ng mga scam na may pananakot yan
na kung minsan pag hindi ka kamo nakapagbigay kasi ikaw ang garantor, may mangyayari o papasabugin ko. Lahat ng pananakot. Nagpagirumduman ang mga otoridad sa publiko na kung mangungutang, syertohon na totoo asin legal ini para malikaya na mabiktima kan mga siring na modus. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Sarong improvised explosive devices asin mga gamit sa paggibok kaini ang nadiskubre kan sarong residente sa Purok 5, Barangay Tuwaca, Basud, Camarines Norte. Sa report kan Basud MPS, naghahanap nin mga panggatong sa Bicol Natural Park ang nasambitan ng lalaking residente kan mahiling kaini ang sarong eco bag na igwang laog na IED harani sa Nalisan Bridge. Tulos man ining pig turnover sa CAA Patrol Base sa nasambitan ng barangay. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad tanganing maaraman kung kiisay ini asin kiisay gagamiton ang na-recover na IED. Salbadong nakabalik sa saindang mga residensya sa Barangay San Isidro sa North Coastal kan Lagunoy, Camarines Sur ang tulong para sira na narautanin baroto mantang naglalawod. 4 na oras subuot ining nagpataw-pataw sa kadagatang sakop kan banwaan nin Tinambak. Tulos man na naghanap nin paagi na makahagad nin tabang an saro sa mga parasira. Hasta sa mahiling ini kan mga opisyalas kan Barangay Calooco, Tinambak, asin tulos man na na-rescue. Haros 5 oras subuot na pigbutong an baroto pabalik sa San Isidro. Aksidenteng nalabot daa palan ini mantang naglalawod an mga parasira. An pangapodan kan mga otoridad sa mga parasira. Apwera sa panahon, siguruhon man na nasa marhay na kamugtakan ang baroto na lulunadan. Mas nagiinit na mga eksena sa pigaan tabayan ng Black Rider asin asawa ng asawa ko sa GMA Prime at siya nabanggi. Aramon ta sa report na ini. Do, buntis si Pretty. Ngunyang Miyerkules sa Black Rider. Sa ibong kan mga malisyosong chismis kay Pretty asin kariribukan na nangyari sa pag-ultanan ni Danny Lorna kan Subanggi, nakakakilig man ang mga eksena ni Pretty asin Oka ang dapat na antabayanan at siya nabanggi. Mantang sa pagsabatan kan mga kinaban ni Elias asin Edgardo Magallanes, magluwas na dawan sa indang mga sekreto, aramon iyan at siya sa Black Rider 8 PM pagkatapos kan 24 oras. Mientras tanto, sa mas nagiinit pang mga ganap sa asawa ng asawa ko, mapupurbaran ang tibay sa pag-arte ni Jasmine Curtis Smith at siya nabanggi huli sa pagsakit na aagihan kan sa iyang karakter na si Christy. Malampasan niya daw ang mga gigibuhon sa iya ni Leon, ang tabayanan iyan sa asawa ng asawa ko 9:35 PM sa GMA Prime. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako po si Kate Dolovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.